This is our topic, mga kapatid at mga kaibigan, continuing topic about prayer. And this morning, it's about prayer and hunger for God. Ang pananalangin at ang kagutom, spiritual na kagutom sa Diyos. Ito, mga kapatid, I believe ang kinakailangan na maging desire ng bawat isa sa mga tunay na nagsasabi, mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. At kung sakaling ito ay nawala o kaya na-diminish, then it is but right time for us na magkaroon ng introspection, magkaroon tayo ng pagsisiyasat sa ating mga buhay, and then makita natin kung ano ang naging hadlang, kung ano ang naging dahilan, bakit nawala yung apoy sa ating puso sa pakikipag-ulayaw sa Diyos. And thereby, we will be ushered to repentance, and then we will have the restoration from our God. So let us read the Word of God. Psalm 63, starting from verse 1. Ito pong sabi ng salita ng Diyos, O God, You are my God. Early will I seek You. My soul thirsts for You. My flesh longs for You in a dry and thirsty land where there is no water, to see Your power and Your glory, so as I have seen You in the sanctuary. Because Your loving kindness is better than life, my lips shall praise You. My soul follows hard after You. Your right hand upholds me. Alam po natin, ang sumulat po nito, na awit po na ito, ay si Haring David. At sabi ng mga scholars, ito ay sinulat sa panahon na si Haring David ay tumatakas mula sa kanyang palasyo dahil gusto siyang patayin ng kanyang sariling anak na si Absalom. Nagkodita kasi si Absalom. And then King David was fleeing from his son Absalom, who ousted him from the throne. Medyo malungkot po na pangyayari yan, mga kapatid, na kung saan ang isang anak na, minahal ng kanyang ama, then dumating ang panahon na nagrebelde sa kanyang ama. At hindi lang na pagrebelde sa puso, talagang actual na pinalayas niya sa trono ang kanyang ama. So ito ang okasyon. At si David, tumalilis nga siya, tumakas nga po siya, kasama ng kanyang mga faithful na mga sundalo, at doon sa wilderness, doon sa kagubatan, in-express niya ang kanyang spiritual hunger sa Diyos sa pamagitan ng awit na ito. He expresses hunger for God through this prayer psalm. Ano kaya itong hunger niya? Hunger for God. Itong hunger, mga kapatid, hindi po ito dahil nawala ang kanyang, amenities in life doon sa palasyo. His hunger was not for the lost comforts that he had in the palace. Hindi po yun. Hindi na-miss yun. Ang kanyang kagutom, spiritual na kagutom, ay ang kagutom niya sa presensya ng banal na Diyos. And mga kapatid at mga kaibigan, ito po ang kailangan ng bawat isa sa atin. Maging anuman ang ating kalagayan, maging nasa gitna tayo ng karangyaan o sa gitna ng kahirapan, dapat permanente sa puso natin yung spiritual na kauhaw at kagutom sa tunay at buhay na Diyos. We are designed to be hungry for God, mga kapatid at mga kaibigan. So ito si David, his hunger was a spiritual one, a hunger for the fountain of spiritual satisfaction. At dito, ini-express po niya ito. Kaya nga dito sa mga ating binasa, mga kapatid at mga kaibigan, sabi na dito sa verse 1, O God, You are my God. Early will I seek You. My soul thirsts for You.
My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. Makita niyo ang salitang, oh, and then, early, my soul thirsts for you. Isang intense na longing po ito. Na nagnanasa siya na muling makaulayaw ang tunay at buhay na Diyos na dati naging kaulayaw ng kanyang kaluluwa. So, gusto nating i-focus ito mga kapatid ngayon at tingnan po natin ang birth o ang kapanganakan ng tinatawag spiritual hunger. The birth of spiritual hunger. Lahat kaya ng tao may ganitong spiritual hunger o kaya yung mga tao lang na naka-experience ng tinatawag personal na relasyon sa Diyos. Tingnan po natin ito mga kapatid. The birth of spiritual hunger sa buhay ni David, mga kapatid, nakita niya ang majestic power and glory through the eyes of the heart. Seeing God's majestic power and glory through the eyes of the heart is the beginning of spiritual hunger. Anong ibig sabihin yan? Nasilayan ng ating mga mata ng puso, ang kagilagilalas na kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos na tunay at buhay. At doon, sa pamamagitan ng pananampalataya, then, in-embrace natin ang Diyos na ito. At siya ang nagbigay sa atin itong spiritual hunger. So, sa context, there was a point in David's life that he had seen God in the sanctuary. Gusto nating maunawaan ito. Na si David, sabi niya dito, nakita niya ang Diyos na nasa sanctuary. Psalm 63 verse 2. Sige po, sabayan po ako ninyo. Sabi dito, to see your power and your glory, so as I have seen you in the sanctuary. So mayroon siyang experience sa mga kapatid na nakita niya ang Panginoon doon sa sanctuary. Subalit, lumipas ang panahon na wala sa kanya ang ganong spiritual na kagutom, o siya sa madaling salita yung matamis na pagkikipag-ulayaw sa Diyos. At yun nga, nananalangin siya upang makita niyang muli ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian ng Panginoon na nakita niya noon sa sanctuary, nang makita niya ang Panginoon. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Literal ba na nakita ni Haring David ang Panginoon? The essence of God? No, it's not. In fact, doon sa binabasa natin, sabi niya, I've seen your power and your glory. So, in order to understand this, I believe alamin muna natin anong ibig sabihin ng sanctuary. Okay? Sanctuary. Of course, it came from the Hebrew word kodes. At ang kodes naman na word, ang lahat ng mga salitang tinatawag holiness or holy or sanctify, ang translation niyan, kodes. So, pag inilalagay ito sa place, ang ibig sabihin niyan, a sacred place or thing. Ito po ang lugar na kung saan doon inihahandog nila ang mga hayop na nagsisimbolo sa darating na Kristo. So siguro kung patuloy kayong nanonood sa akin, ay talagang alam po ninyo ito. That is, tinatawag yan noon tabernacle sa panahon ni Moses. Okay? Tabernacle. And then, sa panahon naman ni Solomon, tinawag ito temple. Of course, nandoon pa rin itong sanctuary or itong tabernacle. So, tingnan po natin yan. Dito mayroon akong picture na gusto ko ipakita sa inyo. That is one of the pictures ng tabernacle. Makikita po ninyo, yon sa loob may mga hayop. At makikita nyo, nakakulong yan sa isang bakod. And then, mayroong dalawang parte
yung tinatawag inner court at saka outer court. Titingnan natin ang cross-section. Ito po ang cross-section niya yan. Okay? Yung outer court, yun, na tinitingnan natin, dito nagaganap yung pagpatay ng hayop. Yung nakita nyong square doon na tinatawag altar of burnt offering, doon pinapatay yung hayop. Remember, ang hayop noon na pinapatay ay nagsisimbolo ng darating na inosente na papatayin para bayaran ang ating kasalanan. So, alam siguro na natin yan. And then, mayroong tinatawag, the inner court. The inner court, itong holy place. The holy place, nandoon ang laver, palanggana, nandoon ang candlesticks, at nandoon din yung shewbread. Subalit sa pinakaloob-looban noon, nandoon itong tinatawag Holy of Holies. The innermost court. Ano no, mga kapatid, walang makapapasok doon maliban doon sa mataas na saserdote. At hindi naman siya makapapasok doon kung hindi muna siya maghandog ng hayop para sa kanyang sarili. At doon pag pumapasok siya, winiwisik niya ang dugo. Ano no, mga kapatid, napakaganda ng ilustrasyon po na ito na nagpapakita nga na dito sa loob na ito nangyayari ang pakikipag-niig ng mananampalataya sa Diyos. Yung tinatawag the Holy of Holies. Madaling maintindihan yan mga kapatid at mga kaibigan kung makikita natin o ma-relate natin doon sa nangyari sa cross ng Kalbaryo. Doon po sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, doon ipinahayag ng Diyos ang pinakadakilang display niya ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang kaluwalhatian. So makita nyo sa picture diyan, andoon nakapako ang Panginoong Jesucristo, mayroong tupa, na itong tupa na ito ay nagsisimbolo sa lumang tipan, nagsisignify ito na may darating na inosente na siyang magbabayad ng kasalanan ng tao. Sa ating kapanahunan ngayon, New Testament people, hindi na natin kailangan ang paghahandog ng mga hayop sapagkat final na ang paghandog ng Panginoong Jesucristo ng kanyang katawan na siyang naging sakripisyo, na siyang naging sin offering para sa atin. At alam nyo, mga kapatid at mga kaibigan, kung hahanapin natin ngayon, saan ba yung sanctuary? It's not a place necessarily, but it is that event na nangyari doon sa cross na kung saan ang anak ng Diyos, the second person of the triune God, ay naging kahalili natin doon sa cross ng Kalbaryo, binayaran po ang ating kasalanan ng buong buo. At alam ninyo kung saan matatagpuan ang display, the maximum display of God's holiness? Yan po, sa pangyayari na yan, na nangyari doon sa cross ng Kalbaryo almost 2,000 years ago. Ang Diyos na banal, na hindi pwedeng tumingin sa kasalanan, umalis siya. Iniwan ang bugtong na anak. Ang Ama at ang Banal na Espiritu, they have forsaken the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God. Kaya nga sumigaw ang Panginoon doon, O God, why hast thou forsaken me? Mga kapatid, kung maintindihan po ito ng ating mga puso, makikita natin doon nga dinisplay ng Panginoon ang kagilagilalas niyang kabanalan na hindi talaga ang Diyos magkukonsinti sa kasalanan. Ang kasalanan ay kailangang bayaran. Ang problema, kung tayo ang magbabayad, hindi natin kayang bayaran yun. Dahil ang kabayaran noon ay eternal na pagkahiwalay sa Diyos forever and ever. Subalit, ang Diyos na banal, ang Diyos na hustisya, ay Diyos din ng pag-ibig.
Kaya dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, sa halip na tayo ang patayin doon, ang Panginoong Jesucristo ang siyang umako ng kasalanan mo at ng kasalanan ko. At doon dinisplay ang majestic power and glory. The glory of holiness, the glory of justice, and the glory of love. Kagilalas nga po ito. Ngayon, pag napakinggan po natin ang ganitong mensahe na tunay na nangyari doon almost 2,000 years ago, na mayroong Diyos na nagkatawang tao, wala siyang kasalanan, subalit siya ang tumanggap ng mga kasalanan mo at ng kasalanan ko. Siya ang tumanggap ng kaparusahan. Dahil nga, hindi niya pwedeng konsintihan ang kasalanan ay kailangang bayaran. At dahil mahal niya tayo, ayaw na tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy. Binigyan niya ng solusyon ang napakalaking problema ng tao, ang tungkol sa kasalanan. Christ died for our sin. At dahil dito, mga kapatid, ang kaligtasan, ang panumbalik sa Diyos, ito ay ini-offer ng Panginoon libre. Kaya kung napakinggan mo ang ganitong ebanghelyo, doon nasilayan ng iyong spiritual na mata ang kagandahan ng Panginoong Jesucristo, the beauty of His holiness, His justice, and His love. Katulad din ni Haring David na nakita niya ang display ng glory and power of the Lord in the sanctuary. So, sana naging malinaw po sa inyo na hindi po ito malayo sa tunay na nangyari din sa atin kung tunay tayo na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. We have also seen the display of God's majestic power and glory. So, ang tanong ngayon, have you seen the real Christ as your substitute on the cross through the eyes of your faith? Okay? Itong katanungan na ito, mga kapatid, magdudulot ito sa atin ng tinatawag pag-introspect. Tingnan natin, tunay ba talaga? Tunay ba talaga na napakinggan ko ang katotohanan ito at naunawaan ito ng aking puso? At doon nangyari talaga ang pagsisisi na kung saan, nang makita ko ang dakilang kagandahan ng Panginoong Jesucristo at nasilayan ko rin, nakita ko rin ang aking kasamaan. Yun, lumapit ako sa Panginoon ng buong pagsisi. At dahil nakita ko ang kanyang kagilagilalas na pag-ibig, inangkin ko siya na tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Mga kapatid, very important po ito kasi sa panahon ngayon, pinapasimple ang simple ng dati. Pinapatanggap ang tao kay Kristo kahit hindi pa ini-introduce kung sino itong Kristo at kung anong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. So itong dahilan, marahil, na wala nitong spiritual hunger ang karamihan sa mga nagsasabing sila ay mga anak din ng Diyos. Parang walang desire to read the Word of God. Walang desire to listen to the Word of God. Na marami naman dyan ang maaari niyong pakinggan. Maraming magagandang preaching. Ako nga, nanonood ako, nakikinig ako sa mga preaching ng mga pastors. Kasi gusto ko ring mapuspos, gusto ko ring mapuno, masatisfy, of course, ng salita ng Diyos. So, ito po ang tinatawag spiritual hunger. At saan ito nangyari? Nang tayo po ipinanganak na muli. This is where spiritual hunger and thirst for God is born. Alam niyo kung hindi ka tunay na mananampalataya, wala ka nito. Wala ka nito. Sa iyo bahala na. Basta may relihiyon ako. Ganyan eh. At kung minsan, nagagalit ka pa kung ikaw ay pinagsasabihan patungkol sa paglapit mo sa Panginoon. At alam niyo, mag-describe itong verse na ito kung talagang tunay tayo na mananampalataya o kung hindi.
Psalms 10:4. Tingnan po nito. The wicked in his proud countenance does not seek God. God is in none of his thoughts. Grabe ito, no? Ang masama daw, dahil sa kanyang kahambugan, hindi siya naghahanap sa Diyos. Hindi niya na kasi nakikita na mahina siya, makasalanan siya, hindi na nakikita na wala siyang magagawa. Ang inisip niya, may relihiyon naman siya, nagsisimba naman siya. And he will not seek for God. God is in none of his thoughts. Wala sa isipan niya ang tunay at buhay na Diyos. Ito mga kapatid, pagbulay-bulayan ninyo. Nangyari ba ito? O kaya, mayroon ba tayong spiritual hunger? O baka katulad tayo nitong mga tao, wala sa kanyang isipan ang tungkol sa Diyos. Ang reality mga kapatid ay ganito po. Once we have tasted that the Lord is gracious, we begin to desire and delight for spiritual milk of the Word. Okay? Once na nangyari yung kapanganakang muli, once na ang ating espiritu ay binuhay na muli, na-regenerate ng Espiritu ng Diyos at pinananahanan ng Banal na Espiritu, doon nagsisimula ang kauhaw natin, ang kagutom natin sa salita ng Diyos. And then, parang tayong mga babies na umiiyak, desiring to be fed with the milk of the Word. Ito ang sinasabi sa 1 Peter chapter 2 and 3. Pansinin po ninyo, sabi dito, as newborn babes, desire the pure milk of the Word, that you may grow thereby. If indeed you have tasted that the Lord is gracious. Kung talagang tunay na natikman mo na ang Diyos na ito ay talagang mapagbiyaya na Diyos. So natikman mo. And so, you long to be closer to Him more and more. Yun ang desire mga kapatid. You desire for the presence of God. You desire for the Word of God. Kaya nga, sabihin ko ito, natatakot ako sa mga attitude ng ibang mga mananampalataya o nagsasabing mga mananampalataya. Natatakot ako. Baka hindi ito tunay na mananampalataya. They don't care about listening to the Word of God. They don't care about reading the Word of God. Pero all eyes yan sa television. All eyes yan sa mga movies. All eyes yan sa mga bagay dyan sa Facebook na nakikita niya. Mga kapatid, time ito para tayo magsiyasat po ng ating mga buhay. Remember, kung may nangyari po talaga na nakapanganakang muli, meaning ikaw ay buhay na sa harapan ng Diyos, natural, normal na magkakaroon ka ng spiritual na kagutom at spiritual na kauhaw. So si Haring David, nangyari po yan sa kanya. Subalit, dumating ang panahon, ito ay nawala. O sabihin natin, nag-diminish. Ano ang naging dahilan? Of course, alam natin kasalanan. The loss of spiritual hunger. Sa buhay ni David, mga kapatid, bago pa siya kinodita ng kanyang anak na si Absalom, may mga kasalanan sa buhay ni Haring David na medyo tinago-tago niya muna hanggang sa kinonfront siya ni Nathan. At alam ko, na alam ninyo yan, si David, nagkaroon siya ng kasalanan dito kay Batseba. Si Batseba, asawa ng sundalo niya na si Urias, marami naman siyang may harem si Haring David di ba? Pero kinursunada pa niya si Batseba. Nagkasala siya doon ng adultery. At para maitago niya yung pinapatay niya si Urias. So murder. At tinago-tago pa rin niya ito hanggang he was confronted by Nathan. And then of course, David repented. Subalit ito ay
hindi nag-aalis ng tinatawag consequence ng kasalanan. Oo nga, pinatawad siya ng Diyos. Pero mayroong epekto ang kanyang ginawa. At isa doon sa epekto, ito na nga, pinalayas siya ng kanyang sariling anak doon sa palasyo. Ganyan ang kasalanan, mga kapatid. Ang kasalanan, hindi ka bibigyan ng tamang sweldo o mabuting sweldo. Sabi pa nga, crime doesn't pay. Ganun yun. So, ito po ang kasalanan na masasabi natin nag-diminish, wawala o nagiging dahilan ng pagkawala nitong spiritual hunger and spiritual thirst. But more than that, mga kapatid, maaring hindi naman tayo katulad ni David na mayroong Batseba. Baka mayroon din tayo na kinagigiliwan na parang Batseba na rin natin. Kinagigiliwan, sobra pa sa Diyos. Yun ang delikado, mga kapatid. When we tend to love other things more than God, we lost this hunger for Him. Yan po ang totoo. At dapat na nakikita po natin ito sa ating buhay. Baka may minahal tayo, mayroon tayong kinagigiliwan, kaya't nakaukol doon ang maraming panahon natin, mahabang panahon natin, kaysa pagbulay-bulay sa salita ng Diyos. Di ba? And later on, wala ka na ng gana. You lost that spiritual fervor and spiritual hunger for God. So, mayroong ilustrasyon dito, mga kapatid, na gusto nating basahin sa Bible or sa biblical illustration. Luke chapter 14, simula po sa 16, basahin po natin. Then he said to him, a certain man gave a great supper and invited many, and sent his servant at supper time to say to those who were invited, come, for all things are now ready. But they all, with one accord, began to make excuses. The first said to him, I have bought a piece of ground, and I must go and see it. I ask you to have me excused. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I am going to test them. I ask you to have me excused. Still another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Ito po isang parabola na in-illustrate ng Panginoon. Pinapakita dito ang mga excuses ng mga tao kaya't hindi inaccept yung invitation doon sa banquet na inihanda. Sabi, banquet yun, libre. Tapos you are invited. Ang mga excuses na ito, mga kadahilanan na ito, kung titingnan po ninyo, pansinin po ninyo, sabi ng isa, nakabili ako ng lupa. Gusto kong tingnan. Gusto kong tingnan yung nabili ko na lupa. Now, hindi naman masama ang magkaroon ng lupa, di ba? Hindi naman masama. Then, sabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 yoke of oxen, 5 pares ng mga baka. At sabi na, gusto kong itesting ito. So, excuse mo ako. Then, ang isa naman, sabi niya, nakapag-asawa lang ako. I have married a wife, and therefore I cannot come. Now, ano mga dahilan nila? Bakit hindi sila pumunta doon sa banquet na nagsisimbolo ng, kagalakan diyan sa Panginoon? Bakit hindi? Kasi mayroon silang kinagigiliwan. Higit pa doon sa pakikipag-ulayaw sa Panginoon. Ano yun? Material na mga bagay. Now, ang material na mga bagay, mga kapatid, regalo yan ng Diyos. Hindi masama yun per se. Kailangan natin ng pagkain, di ba? So, binibigyan tayo ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pera. Binibigyan tayo ng makakasama sa buhay, itong asawa. These are gifts from God. However, it's dangerous. Kinig kayo ng maigi, ulitin ko. It's dangerous
to love the gifts more than the giver. In fact, the deadliest enemy of our love for God is not the things that we call sins, but rather His good gifts to us. Ang pinaka-deadly na kaaway ng ating pag-ibig sa Diyos, hindi yung mga bagay na tinatawag nating kasalanan. Yes, of course, nakakapawas yun ng spiritual fervor natin. But bago pa man yun mangyari, mga kapatid, ang puso po natin mayroon ng kinagigiliwan na mga bagay, maaring legitimate naman, pero ang nangyayari, we tend to give, or rather we tend to love the gifts more than the giver. When we start loving His gifts more than the giver, we lose our spiritual hunger. Ito baga ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na kung binigyan kita ng gadget, at itong gadget na ito ay para magamit mo, ma-enjoy mo rin ang gadget na ito. Subalit, ang gadget na yan ang naging dahilan kaya't ayaw ka nang makipag-ulayaw sa akin na nagbigay, wala ka na ng panahon na makipag-usap sa akin. Pag tinatawag kita, sasabihin mo sa akin, sorry, wala ako ng time. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, mas mahal mo yung gadget kaysa nagbigay sa'yo ng gadget. And that's dangerous. That's dangerous. That is a great insult to our God. Ha? Kaya nga sinasabi ng Panginoon, we should not love anything apart from God. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. So tulungan tayo ng Panginoon na makita natin ito. Dahil ito, I believe, ang napakalaking dahilan kung bakit nawawala itong ating spiritual hunger for God. Now, the restoration of spiritual hunger. Ito ang good news, mga kapatid, kasi ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawa po sa atin, iniligtas po tayo, tapos nagkaroon tayo ng kagutom, kauhaw, natutuwa tayo na makinig ng salita ng Diyos, nakikinig tayo, rather natutuwa tayo na makipag-ulayaw sa Kanya, makipag-usap sa Kanya. And then, somewhere along the line, nawala yung masarap at matamis na pagkikipag-ulayaw sa Diyos dahil mayroon tayong kinagiliwan na sobra pa kaysa devotional life natin. Nawawala itong spiritual hunger. Subalit, mga kapatid, mayroong solusyon, and this is the restoration of spiritual hunger. Earnest and persevering prayer, and oftentimes accompanied with fasting. Later on, we will deal with this also. Nawala, parang wala ka na ng gana, then mayroong panahon talaga of that season of prayer, earnest, persevering prayer, para kang nawalan ng pinakamamahal mo at hindi ka makatulog na hindi siya makabalik. Something like that. Okay? Tayo nga mawalan ka ng aso. No? Nalulungkot ka. Lalo na kung medyo yung aso na yun ay napakabait, napakalambing sa'yo. No. Just recently, nawalan kami ng aso. Malambing na aso yun. No. Ha? Ang tawag ko sa Sila. Nawala yun. Nalungkot talaga ako. At naghanap kami, pinaghanap namin. Pero wala. Hindi na nakabalik. Mahirap yun. Di ba? Mahal mo, tapos nawala sa'yo. Now, kumusta naman ang pagkawala ng favorable presence ng Panginoon sa atin? Namimiss ba natin yun? Namimiss ba natin yung panahon na napakasarap manalangin? Napakasarap makarinig ng salita ng Diyos? Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, parang ayaw mong tumigil? Mayroon ka bang experience na ganyan?
Subalit na wala ngayon, mga kapatid, we need earnest and persevering prayer. At kung kailangan pang mag-ayuno. Okay? Prayer and fasting. Dito kasi nangyayari itong tinatawag spiritual detoxification. Alam niyo ang detoxification, pag ikaw ay, sa physical na pag-explain, halimbawa, kumain ka ng kumain itong mga junk foods, mga sitsiriya, kumain ka nito marami. Sa oras na ng pagkain, ng pananghalian, halimbawa, o kaya ng supper, wala ka ng ganang kumain. Bakit? Puno na ang tiyan mo nitong mga junk foods. Kaya wala ka ng gana, nawalan ka na ng gana. Ganun din, mga kapatid, sa spiritual na mga bagay. Kung napuno ang puso natin, ang isipan natin ng mga spiritual junks, whether good or bad, napuno yan, then wala tayong gana sa mga spiritual food na inihahandog ng Panginoon. So anong gagawin natin? Kailangan natin ng spiritual detoxification. Mayroong mga tinatawag baga na mga antioxidants. Antioxidants na yung mga free radicals pinapaalis doon sa katawan natin, na detox tayo. At yun, medyo gumaganda na naman ang ating katawan. Lumalakas ang ating immune system. Ganun yan. Similarly, sa spiritual na mga bagay, spiritual detoxification must happen before spiritual hunger can be restored. Yan po ang totoo, mga kapatid. Kasi hindi darating yung gana, spiritual hunger, kung puno ka nitong mga junk foods. So tulungan tayo ng Panginoon na magdiskarga tayo nitong mga junk foods na ito. Psalm 63 verse 1, tingnan po niyo ito. O God, you are my God. Tingnan po ninyo, talagang personal na kilala ni David ang Diyos. My God. Hindi na sinabi, you are others' God. No, kilala kita. Ikaw ang Diyos ko. Early will I seek you. It's not easy to wake up early. Na magkaroon ka ng discipline talaga to read the Word of God, to immerse yourself in prayer. It's not easy. Kasi masarap matulog. Di ba? Pero kung kinakailangan, dahil nawala na nga yung spiritual hunger, you need to have that kind of discipline. Okay? To see your power and glory, sabi ng verse 2, as I have seen you in the sanctuary. He was praying here for, restoration of power, spiritual power, and glory. Yung kagalakan niya sa Panginoon. He was praying for that. Kasi may nangyari, nakita kita doon sa sanctuary. Then makikita nyo na dito nangyari din ang spiritual detoxification. Halimbawa sa Psalms 51. Ito naman ang prayer ni David na ini-express niya ang kanyang spiritual detoxification, ang kanyang pag-confess ng kanyang kasalanan. Okay? Sabi dito, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Makita niyo ang sinseridad dito ni David. He was begging for God's mercy, not because he deserves the mercy of God. Sabi niya, according to your loving kindness. Hindi na sinabi, according to my being king. Kabagan mo ako dahil lari ako. No. Sabi niya, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Makita niyo dito ang humility ng nananalangin. Very, very important po ang tinatawag spiritual detoxification. Wash me thoroughly from my iniquity. Yun. Nananalangin na siya na alisin yung mga spiritual
toxin sa kanyang buhay. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions and my sin is always before me. Ganyan po ang dapat na mangyari, mga kapatid at mga kaibigan. Pag nawala ang spiritual hunger and spiritual thirst, ang matamis na pagkikipag-ulayaw natin sa Panginoon, hanapin natin yon in prayer and oftentimes fasting. At huwag tayong titigil hanggat hindi ibinabalik yun ng Panginoon. You know, kung talagang tunay tayo na nakatikim nitong masarap na pagkikipag-ulayaw sa Panginoon, you will really miss it kung mawala yan. And lastly now, the good news. Ang good news, mga kapatid, in that kind of wrestling for God or tinatawag nating discipline para maghanap sa restoration. The good news is when we are earnest in our seeking for restoration, God sustains us. Kung talagang earnest tayo. Pero kung emotional lang, pagkatapos maya-maya wala na follow-up, nag-prayer ka, pagkatapos the following day, wala na, balik ka naman ulit doon sa kinagigiliwan mo, alam ng Panginoon, hindi ka earnest. Okay? But when we are earnest in our seeking for restoration, na kahit na mayroong kahirapan kunti, God sustains us. Ito ang verse 8 ng Psalm 63. Sige po, sabayan po ninyo ako. My soul follows hard after you. Your right hand upholds me. The first phrase, nagdi-describe po ng kahirapan na para bagang isang tao tapos nalalayo sa kanya ang Diyos at gusto niyang sundin ang Panginoon pero nahihirapan siya, follows hard after you. Parang matirik na bundok, nandoon sa tuktok ng bundok ang Panginoon at gusto kang umakyat doon, nahihirapan ka. Pero salamat dahil kung earnest tayo, your right hand upholds me. Nandoon ang kamay ng Diyos, ang kanang kamay ng Diyos that symbolizes His power, aalalayan tayo. Mga kapatid, God is very much willing to restore us into that spiritual vitality. God wanted to restore us upang sa ganon, hindi po tayo maging mga mediocre na mga Kristiyano, kundi mga on fire na mga Christians, willing to sacrifice for others to be rich with the gospel of Christ. Willing to shine for Christ. At sana, yun po ang mangyari sa bawat isa sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong panunood. God bless us all.